tatanong ko lang po, yung sa ano ko po, papa ko po kasi, more or less 40 years na po siyang nagtatrabaho po kay Sir Joel. Eh ngayon po, pinatira po niya sa subdivision na sa po niya, amin raw po yun, yung lupa po doon. Eh kaya po, may pumunta pong taga-city po, kino-question po yun na, bakit raw po may tumira doon, wala pong pahintulot, tapos sa ano po kasi siya ilalim po ng tangke. Po, kino-question din po ng mga kapitbahay po namin, mga homeowners po doon, bakit daw po may tumira po doon, eh bawal po yun kasi nga po, yung lupa po na tinirhan po namin, sakop po siya ng tangke, na bawal po yun. Nasa ibali po, lumalabas po, nasa ilalim po kami ng tangke po nakatira. Kaya yung inaano po namin, tanong ko po doon, kung meron po ba kaming habol sa boss dun po mo? sa amo po ni Papa, kay Sir Joel. Oo, yung boss mo na nagpatira sa inyo doon, pinabayad niya ba kayo doon? Hindi naman. Teresa? Ano po? Oo, yung boss na nagpatira sa inyo doon, pinabayad niya ba kayo ng renta or pinatira lang kayo ng libre? Pinatira po kami ng libre. Bali nga, ayun nga po, sabi nga po niya, sa amin na raw po yun. Eh, nung pagsabi niya ng sa inyo na yan, meron ba siyang binigay sa inyong titulo? Wala po. Wala po sige. siyang binibigay. Teresa, nandito kasama natin si Attorney George no, para sagutin ng mas maayos yung katanungang legal mo. Attorney George. Una, Teresa, medyo may konti tayong komplikasyon sapagkat yung lugar kung saan kayo pinatira, sa ilalim kasi ng tangke. So dahil sa ilalim siya ng tangke, medyo may problem tayo doon dahil yung risk sa pamilya ninyo. Hindi natin masabi, ilalim ng tangke yon. Hindi talaga yung tirahan kasi. Di ba kaya kayo pinatira doon? Dahil hindi naman talaga tirahan yun. So parang, sige, dyan na lang kayo. Pero try to imagine, konting galaw, konting lindol, baka may mangyari sa inyo doon. In fact, pwede kayong ideklara na nuisance doon. Ibig sabihin, para di walang kayong illegal settlers at saka para wala kayong pinagkaiba sa isang pamilya na naandun sa isang gulod na anytime pwede kayong paalisin sapagkat yung may danger sa inyong lives, yung pagpapatira sa inyo. But just the same, hindi na yung, wag na yung point na yun na lang legality nung pagpapatira sa inyo. Correct. Ang problem kasi natin dito, kinakailangan din kahit paano, may papeles pa rin. Sapagkat sabi mo nga, ito kasing ilalim ng tangke na yon o yung parte ng lupang yon ay pag-aari ng ibang tao. Ang mahirap kasi dito, anytime na paalisin kayo dyan ng kahit na sino, lalo-lalo na yung pamilya ng may-ari at lalo na yung may-ari, wala kayong choice kung hindi umalis. Maliban na lang kung meron tayong kahit na anong dokumento na nagpapakita na kayo ay pinayagang tumira dyan. Okay, pag pinayagan kayong tumira dyan, tapos may papel, kahit paano merong karapatan na pwede kang masabi na naandun kasi sa papel. Pero pag walang ganon, medyo mahina yung ating karapatan at pwede tayong paalisin anytime ng may-ari. Kahit na hindi may-ari, kahit na munisipyo, pwede kang paalisin kasi nga nandun kayo sa ilalim ng isang tangke. Dangerous pa. So ayan, Teresa, mabuti siguro habang, ngayon pa lang, mag-isip na po kayo ng next step ninyo na siguro talaga alis na rin kayo doon kasi talagang delikado Huwag nyo na rin din antayin na merong mangyaring masama bago kayo kumilos. At saka, Angel, idagdag ko lang, Teresa, siguro kung ganun naman kabait yung may-ari dahil pinapatira din lang naman kayo at baka naman may ibang lugar maliban doon sa ilalim ng tangke. O di mas maganda siguro at kung close naman yung father doon sa kanyang boss, mas maganda na makahingi na lang kayo ng isang espasyo pa, not necessarily doon, dahil doon, ang pwede magpaalis sa inyo, hindi lang may-ari. Ang mismong authorities pwede magpaalis sa inyo doon. Opo. Bali, pwede po ba kaming mag-ano po dun sa ni Papa po? Kay Sir Joel? Parang hihingi po kami ng financial na kung sakali na mapaalis po kami doon. Kasi tagal na rin po kasi kami doon na pinatira din po, ilang taon na rin po. Kasi Teresa, hindi naman obligado siyempre yung iyong employer na magbigay. Otherwise, lahat kami dito sa UNTV. Obligay natin si Kuya. Obligay namin si Kuya at pati si Tita Nina, nabigyan din kami ng mga ganyan. Actually, walang ganon. Kahit nga yung tinatawag natin bonus na ibinibigay pagka December na ganyan, maliban doon sa 13th month, yan ay hindi obligado, yan ay coming from the generosity nung employer. Siguro naman because of the long relationship ng employer at saka ng iyong tatay,
malamang na mabinipisyohan kayo, malamang sakali mabigyan kayo, pero hindi niyo pwedeng obligahin sa batas. Walang ganon. Pwede siguro, Attorney George, makiusap sila ng maayos, di ba? Tama yon, tama yon. Ayan, Teresa, gano'n na lang gawin natin. Subukan mo makipag-usap muna kay Boss Joel. For sure naman, kung pinatira kayo ng mahigit 40 years na dun sa bahay na yun, makakausap nyo pa rin siya. Di ba? Apo. May tanong ka pa, Teresa? Thank you Alright. po. Maraming salamat din sa'yo, Teresa.